standing side by side. What it takes to come alive. The way I'm feeling, I just can't deny. Got to let it go. Found love in a hopeless place. Found love in a hopeless place. Shine a light through an open door. Love and life I will divide. Turn away 'cause I need you more. Feel the heartbeat in my mind. The way I'm feeling, I just can't deny. But I got to let it go. I found love in a holy place. You found love in a holy Saya kami, dahil ito lang yung Reflection ko po is tungkol sa isang nanay na nakausap po natin sa pagbisita natin sa isang home for the aged. Ang pangalan po ng nanay ay si Nanay Rosita. Ikinuwento po niya sa akin kung paano siya napunta sa bahay na yun. Nung nakwento po niya sa akin, sir, ang nasabi po niya sa akin, kakarating ko lang daw po niya isang linggo at doon ay kinuwento niya kung bakit. Kinuwento po niya nung buhay po niya noon na marami daw po siyang inalagaan na anak at mga anak-anakan dahil pati na rin po yung mga apo na dahil nga po may anak po siya sa kanyang asawa at may mga anak po yung asawa niya sa iba.
pumapasok sa utak ko na yun. At yun nga po yung pagpapahalaga ko sa aking mga magulang na nag-alaga sa akin simula ako yung pagkabata. Naawa rin po ako kay nanay at ngunit natuwa na rin po ako sa kabila po ng pinagdaanan niya noon na pag-iwan sa kanya ng kanyang asawa at mga anak, nagawa pa rin po ng maging masaya sa araw na yun, sa araw na nakita po namin siya. Nakapagkwentuhan po siya sa akin na parang walang problema, tanging positibo lang po ang tumatakbo sa isip ko niya. Ako po ay lubos na nagpapasalamat dahil binigyan po ako ng kaalaman ni Nanay Rosita na maging handa sa susunod na kabanata ng aking buhay. Saka po sir na sinabi rin po niya sa akin na hindi pa po uli ang lahat para magbago at magpakita sa pamilya ko na sila ay isang mahalagang regalo na binigay sa akin ng Panginoon. Bago po tayo umalis noon, nag-iwan po sa akin si nanay ng muling abilin na laging manalig sa Diyos at laging ipagdasal ang pamilya kaibigan na lagi kong nakakasama sa pang-araw-araw. Yun lang po sir. Salamat po. So, first of all, aaminin ko na hindi nga talaga ako suportado sa mga nursing homes. Kasi para sa akin, trabaho yun nating mga anak na alagaan ang ating mga magulang. At the fact na nag-e-exist ang mga nursing homes ay ibig sabihin nun, may mga anak na handang abandonahin yung role na yun sa kanilang mga magulang. Merong mga tao na binabaliwala yung mga efforts na ginawa ng parents nila porket marami na silang time ngayon. Pero na-realize ko din na isa lang yun sa mga marami pang rason kung bakit may nursing home. May mga tao na pinili talagang tumira dun. Naalala ko dati nung yung lola ko, ginawa siyang katulong ng tita namin. Pinaalaga siya ng anak niya kasi wala siyang time lagi siyang busy. Tapos na-realize ko na oo nga, nakaka-depress nga to. At nung nakapasok na ako sa nursing home, finally, nagbago yung perspective ko kasi dito naaalagaan talaga yung mga grandparents, nabibigyan sila ng sapat na atensyon, nakakilala sila ng ibang mga tao. Hindi katulad ng mga grandparents usually sa mga bahay na parang nakaimbak lang, na sila lang yung nagtatanong ng, kumain ka na ba? Ganon. Hanggang doon na lang sila, tagalinis ng bahay. Doon, marami pang pwedeng gawin sa mga nursing home. March 18, 2016 ang isinagawa namin ang aming community service sa Little Sisters of the Elderly St. Teresa Harnett Home. Nakakataba ng puso nang muli ako makapunta sa Home for the Aged. Naalala ko noong 4th year high school ako nang bumisita rin kami sa mga nanay na naulila na. Isa itong malaking oportunidad sa amin upang makatulong na muling ibalik ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Isa sa mga naging programa ng MK2A ay handugan sila ng awitin. Habang kumakanta kami, ramdam ko yung nararamdaman nila na sobrang miss na nila ang mga pamilya nila. Pero sobrang saya ko nung lapitan ko si Nanay Carol habang kumakanta ako. Tapos bigla niya akong niyakap. Pagkatapos namin silang awitan, nagdesisyon ako na umakyat para makita ang ilang mga nanay na doon ko nakilala si Nanay Marikita at si Nanay Miranda. Natutunan ko kay Nanay Marikita na sa lahat ng pagsubok ay dapat lagi tayong masaya at nakangiti. Habang nagkukwentuhan kami, sinabi niya rin na kahit wala siyang naging asawa o kasama habang buhay, nandyan ang Diyos na gumagabay sa atin at huwag tayong mawala ng pag-asa. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng pangungulila niya ay sobrang positibo ni Nanay Marikita. Maya-maya dinala ko na si Nanay sa upuan niya para kumain. Habang naglalakad ako,
course at year ko. Pagkatapos nun, biglang sinabi sa akin ni Nanay Miranda ay pagdadasal niya ako na sana makatapos ako ng pag-aaral. At doon naluha ako kasi paulit-ulit niyang sinasabi na ipagdadasal niya daw ako na sana makatapos ako ng pag-aaral. Sobrang nakakataba ng puso na sa sandali na nakilala niya ako, naramdaman ko na ako yung apo niya. Kulang nga ng oras sapagkat kailangan na nilang kumain. Pero bago ako umalis, niyakap ko si Nanay Miranda at si Nanay Marikita ng mahigpit. Habang pag-uwi na kami, bigla kong naisip na dapat pahalagahan natin ang mga magulang natin kasi hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Mahalin natin sila ng lubusan sapagkat ang mga magulang natin ang nagbigay ng buhay sa atin. Sila rin ang unang nagparamdam sa atin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. At dahil habang ginagalang mo ang iyong magulang, para na rin ginagalang mo ang ating Panginoon Diyos. Nung nakaraang March 18 po, kami po yung pinaka nauna na pumunta sa Hornet Home for the Elderly. Di ko po ina-expect na ganun kaganda yung lugar. Naisip ko po kaagad na nalagaan din sila ng mabuti. Kasi po, ang ganda po talaga ng lugar. Hanggang sa nag-start na po yung program na present namin at hanggang sa nakausap po yung isang lola na si Lola Josefa. Si Lola Josefa po ay 75 years old na. Nagulat po ako nun kasi magkasing edad lang po sila ng lola ko. Hanggang sa nakakwentuhan ko pa siya ng matagal at nakwento niya nga na iniwan po siya ng kanyang anak doon at ang sabi sa kanya ay babalikan pa din daw po siya. Hanggang ngayon, hinihintay niya pa din po ang kanyang anak. Nakakalungkot lang po isipin na nakaya ng anak niya na iwan yung nanay niya. Samantalang kami po, di namin maisip na paano na pag wala na po yung lola namin. At nasabi pa po ni Lolo Josefa, na lungkot siya doon kasi wala daw pong sweldo. Kakain, hihiga, yun lang daw po ginagawa nila. Gusto niya po magnegosyo pero wala, hindi daw po pwede doon. At wala din daw siyang puhunan. Sa mga oras na yun, naisip ko na lamang po talaga yung lola ko. Kasi ganun din po siya gusto niya pa din po yung kumikita. Kaya po paminsan-minsan, nag-tutor pa din po siya. Kasi dati din po siyang teacher. Hindi ko lubos maisip na kaya ng mga anak nila na iwan ang kanilang mga magulang sa home for the aged. Naalala ko din po ang aking nanay. Dahil kahit kailan, ay hindi ko po siya naisip na dalhin doon kapag siya ay matanda na at hindi na kaya magtrabaho. Sapagkat siya ang nag-alaga sa akin at ibabalik ko yun lahat sa kanya kapag siya ay tumanda na. Ipinagdasal ko na lang po si Lolo Josefa at sana'y dumating ang oras na maisip siya ng kanyang mga anak at muli siyang balikan. Panahon at oras kung saan kailangan ng kalinga, pag-aruga at pagmamahal. Tulad sa mga bansa sa kanluran, normal na lamang sa kanila ang iwan ng kanilang mga magulang o kamag-anak sa home for the aged. Ang tanong na namumutawi sa aking isipan at bakit may ilang pamilyang Pilipino na dinadala ang kanilang mga magulang o kamag-anak sa home for the aged. At yung iba ay dumadating sa punto na iwan ito sa lansangan. Ang tanong ko sa aking sarili, di ba nila kaya alagaan ng mga taong minsan nagpalaki sa kanila at nagpakahirap? Nakakalungkot at nakakahayabag kung isipin bakit kaya ganito ang nangyari sa kanila. Nasaan na kaya ang mga anak, apo, pamangkin o kamag-anak na nakasama nila noong sila ay malakas pa? Nakakalungkot isipin na sa ganong edad na kailangan nila ng pagmamahal at aruga ng kanilang pamilya ay hindi nila ito madama. Sa aking pakikipag-usap sa ilang lola sa Hornet for Home for the Aged ay nalaman ko na iba ay may pamilya pa. Dinala raw sila doon ng kanilang mga anak dahil walang mag-aalaga sa kanilang bahay. Malungkot at masakit para sa kanila, ngunit wala rin silang magawa kaya pumayag na silang magpaiwan dito. Yung iba ay nadadalaw madalas ng kanilang pamilya, ngunit yung iba ay paminsan-minsan na lamang. Sa pagdating namin doon ay makikita mo na baka sa kanilang saya sa kanilang mukha. Nagpapasalamat yung ibang lola dahil marami na naman daw silang nakakausap. Sa simpleng programang inihandog namin para sa kanila ay sana'y nag-iwan ng galak sa kanilang mga puso. Para sa akin, kailanman ay hindi pumasok sa aking isipan na dalhin ng aking mga magulang sa home for the aged pagdating ng panahon.
Tungkulin nating mga anak na alagaan sila sa kanilang pagtanda. Ito rin ang sukli natin sa kanilang pagod, sakripisyo at paghihirap na tayo mapag-aral at alagaan. Bigyan natin ng pagmamahal at ng kalinga ang ating mga magulang habang sila ay buhay pa at huwag natin silang pabayaan. Yung community service ko po na sobrang marami ako natutunan, nag-participate ako at nag-enjoy talaga ako ng sobra kasi marami na po ako napuntahan na Home for the Aged para sa mga outreach programs nung high school ako. Pero isa to sa pinakamasaya at sobrang ganda na Home for the Aged na napuntahan ko. Naalala ko si Nanay Helen, siya yung naging kausap ko throughout the day. Siya yung nagkwento sa akin kung ano nga ba yung buhay ng mga lola sa bahay na yun. Sabi naman niya, masaya naman siya pero at the same time nalulungkot siya kasi naisip niya na bakit siya nilagay doon. Pero lagi lang siya nagiging positive. Lagi siya nagiging positive kasi sabi niya siguro may reason si God. Tapos naalala ko pa na sabi niya sa akin bago ako umalis, Iha, ito yung sinabi niya sa akin. Ang sabi niya sa akin, live your life, forget your age. Parang naisip ko lang, napaka-positive nila sa buhay. Napaka-positive ni Nanay Helen sa buhay. Kasi kahit na ganun, kahit na minsan nalulungkot siya, naiisip niya pa rin maging positibo sa buhay. Na parang feeling ko, wala siyang problemang iniisip. Sabi nga niya, kaya siguro may mga problema tayo. Tinetest tayo ni God. Tsaka wala naman siyang ibibigay sa atin na hindi natin kaya. Kaya ang sabi niya sa akin, if ever man na-down ako sa buhay or kaya marami akong problema, lagi ko lang daw isipin kung bakit nangyayari sa akin yun. Kailangan lang natin maging positive sa buhay. Kasi yun yung tutulong sa atin para magawa natin yung mga dapat nating gawin. At saka kung magiging negative ka daw lagi, para sa kanya, hindi ka magiging successful sa buhay.